Good evening. I am Kelsey Cambao, running for the position of auditor under the banner of Lakas Diwa. My projects are proactiveness, proliferate action through awareness. It is a seminar with various environmental organizations and foundations. They're going to introduce their projects or activities available to the AMV community, and this aims for student involvement in fighting against climate change. Next project is Project P. This aims to ban plastic bags within the college premises. Sa projects mo, bakit di ka na lang nag-Earth UST? What is the connection of your projects to your duties as auditor? My projects are in line with my advocacy. I did not put any projects related or under my constitutional duties because running as auditor, that is expected from me. Everyone is expecting for me to nagawin ko po yung obligation ko po. But given the chance that I will be elected as the auditor, I have plans naman po as to perform my constitutional duties, and that is to the continuous improvement of systems and facilities management. Facilities management? Are you serious? Like, nasa constitutional duties mo yun? Yes or no? Hindi po siya... Yes or no? Yes. Seriously? I took notes. Wala dun. Yes or no? Yes po. Hindi, wait. Wala pa yung tanong. Sorry. Are you aware of your fellow, may ano mo sa treasurer, na yung mga advocacy nila, yung platform nila? Yes po. Yung sa, hindi, sa Transparency. So, aware ka naman, ano yung sa tingin mo na pwede mong maging trabaho doon sa isa sa advocacy or platform ng treasurer? Yung sa transparency po na project po ng aming treasurer po. So, after po ng collaboration with the organizations po nung pag-submit po Bakit, ng financial statements. Sige po. Bakit doon sa sinabi kasi ng treasurer, wala ka doon sa procedures nga na siya yung mag-check, which is, I think, is not correct. Kasi trabaho mo yun to her. Yun. Bakit wala ka? Bakit hindi kayo nakikipag-coordinate? Yun yung isa sa mga bagay na dapat mong gagawin sa term mo, yung transparency. Hindi siya trabaho talaga ng treasurer. Hindi naman po wala po ako dun sa, it doesn't follow po na kung ano po yung, na kailangan po sabihin lahat ng kailangan ko pong gawin, sasabihin din po ng treasurer. So yun po, in line po dun sa transparency na after po i-submit po ng financial reports, ng expense reports, so I'm going to check po if yung disbursements po ng organizations, dun para po sa orgs nila, justifiable, reasonable po yung mga items. Ganun po, yun lang. Comment lang. Kasi for me, kailangan na alam lahat kung ano yung trabaho mo sa bawat procedure. Kasi hindi mahuhula yung mga students or organization kung ano yung magiging trabaho mo. Hindi yung parang biglaan, ay, ikaw pala yung gagawa nito. You know your duties. Yes or no? Constitutional duties. Lahat ng duties. Yes, or no? Yes. I think you are the best among all the candidates. Yes? Yes. You are competent in doing your, if ever na ma-elect ka, in doing your duties. Yes. Right? What are your duties? Constitutional duties, enumerate them, then give me the programs or plans that you plan that aims to fulfill those duties. My constitutional duties are first, check the operative effectiveness and efficiency of the student council. I will also spearhead the internal control of the student council. Aside from that, I shall also check the disbursements of the treasurer, and not just the disbursements, but as well as the assets of the student council and the college. My plans are, first, for the internal control, I'm going to be the start of we're going to implement some rules inside the student council for us to be, para po kami nasa maayos po kaming sistema, and ako po yung magiging start po na para ma-implement po talaga ng maayos, and there will be no exceptions po kung sino po man sa amin yung mag-violate po ng mga rules na i-implement po namin, kasi nga po kailangan po naming ng mabuti yung mga duties and obligations po namin. And for the
operating effectiveness and efficiency po kasi, ang ginagawa ko po dapat po doon is i-check ko po kung yung mga decisions po ba ng student council is justifiable and reasonable. So for that po, very broad, but I shall make reports necessary po kung kailan ko pong ilabas sa student council, sa student body, yung mga decisions na ginawa ng student council. Follow-up question. So sinabi mo na competent ka. So you don't need any mentor kapag kunyari, just in case na manalo ka, wala kang tatanungan na ibang tao because you already know every step-by-step procedures regarding your job. As in, gamay mo na. Kasi you are trained for that kasi sabi mo nga, you're competent. It doesn't follow po na pag sinabi ko pong competent ako, kailangan pong, alam ko na po talaga, hindi ko na kailangan humingi ng payo po sa iba. Kaya nga po nandyan po yung mga mentors ko din. No, I'm not asking for the opinions of others, but what I'm referring to is kung paano mo gagawin yung trabaho mo. Step-by-step procedures. Okay po. Step-by-step procedures po sa aking mga duties po. As far as, competent naman po ako, na alam ko po yung dapat ko pong gawin as auditor. Yun, since sabi mo competent ka, naglalak talaga sa akin yung nasa akin yung mo ngayon, program of governance, pero wala yung duties. Kanina sabi mo, mga procedures, may mga rules. Ang kailangan ko, what are those established rules? Since natakbo ka na, dapat establish na yung plans mo. And yung binigay mo dito, ito lang yung mga unwritten duties ng auditor. Pero kailangan namin, yung constitutional duties mo kasi, nag-debate na kayo dapat yun yung focus mo, dapat yun muna i-fulfill mo. Regarding po sa rules, hindi ko po kasi siya pwedeng gawin agad na gagawa po ako agad ng rules. Kailangan po yung rules po kasi since sa amin po siya magre-revolve na executive board if I'll be elected po. So kailangan po pag-uusapan po namin yung dun po sa may rules na implement po namin for the internal control po of the student council. Now regarding po dun sa may facilities management, meron naman na po kasing program po yung auditor po ngayon. So kailangan ko na lang po siyang ipagpatuloy. So, yun nga, yun yung sasabi ko na So, isa po sa mga concrete plan ko po na hiningi nyo po is, for example po, yung bidder po sa, yung bidding ho sa merchandise. So, parang kailangan po ako, gagawa po ako ng report, i-report ko po sa student body na yung napili po na yung bidder po sa merchandise, sila po yung best na supplier. That's one. And then po, doon naman po sabi ko nga po na ipagpapatuloy po, yung fiesta po, parang ang magiging improvement na lang po siya na parang magiging monthly reports po siya ng facilities. I think what he's referring to is, syempre, ibebenta mo yung sarili mo sa students. So, if yan yung ipapakita mo sa kanila, ano yung connection ng pagiging auditor mo sa pagiging environmentalist? I mean, it's a good thing that you are an environmentalist. But, syempre, makikita ng students na bakit yun? Syempre, kailangan niya makita kung anong edge mo sa ibang auditors na tumatakbo. Nagets mo? Yun ating ibig niyang sabihin. Na parang kailangan mapakita mo sa amin na you are competent not just sa pagtatrabaho mo, kundi dito pa lang sa pag-represent mo ng platform mo. Ang main platform ko po kasi talaga is yung continuous po na improvement nga po ng systems and facilities. Now po, yung project... Then that should be your main platform na nilagay mo dito. Kasi pwede mo tong ilagay as extra mo. No po, kasi po, ang naisip ko po during the time na ginagawa ko po yung sa program of governance ko po is, ano pa po yung mai-offer ko po sa student body aside from my constitutional duties. That is why, yan po yung present ko po sa kanila. But you can't, pero kasi hindi mo mapapakita yung pagiging competent mo if you're just going to devote your function sa ibang bagay na passionate ka. Nagets mo? Kasi papakita mo talaga sa estudyante na competent ka sa trabaho mo. Pero paano mo mapapakita na competent ka kung iba papakita mo, kung hindi trabaho mo yung papakita mo? Nag-intindihan mo? Disclaimer na lang, pakisagot na lang nung straightforward. Sa second main question ko, since focus nga ng mga tanong namin is your duties as an auditor, yung main, ano yung internal control system ng ASC under your term? If you will win. Sa internal control system po, Sa internal control system ko po is, yun nga po, parang
magkakaroon po kami ng mga imposed na rules sa loob po ng student council para mas maging efficient po kami and mas maging effective po kami. Yun nga po, hindi ko pa po siya magawa. I have still no concrete nga po kasi kailangan po siyang ginagawa with the student body. Hindi lang po dapat na ako po yun, pero I will spearhead po kung ano mo yung mai-impose po namin. Like, wala ka bang any proposals? Internal control system po. Siyempre, dapat meron ka ng idea kung ano yung magiging internal control system. To be honest po kasi nga, yun nga po yung naiisip ko. So wala pa po akong naiisip talaga for the internal control system. Okay. Last follow-up question. Situation, what if may nawalang pera? Ano yung pipiliin mo? Willing mo bang hindi i-reveal, as an auditor may findings ka na may nawalang pera, willing ka bang hindi i-reveal yung findings na yon for the sake ng image ng student council, which is kasama ka, na kapag nalaman ng students, alam nilang masisira ka? Or, are you willing to do the corrective actions, which might include expulsion of your co-officers? And possible, baka ikaw na din. So, after nga po nung findings po nung sa may ano po na yun, kung ano po yung nararapat, and sa tingin ko po, if talagang yung nangyari po na yun is kasama nga din po kami, ginawa po namin yun naging kami din po yung may kasalanan po nun. So, kailangan pong panindigan po namin kung ano yung po nagawa namin, kasama po yun dun sa pagsumpa namin. So, kung ano po yung natatama pong gawin. Yes po. You have been an officer of an local organization in AMV. Yes. That organization has 7 principles. Yes. And it maintains that its members should not be partisan. Yes po. And should remain to be. Yes. How can I entrust you my vote to uphold the Constitution and to fulfill your duties if you cannot even follow the 7 principles of a local organization? During the time po na officer po ako nung political organization na yon, I am sure po na finalo ko po yung hinibo na yon. I was never part of a political party po. Nagkataon lang po na ito nga po, I am loyal to public service. Yes po, thankful po ako dun sa organization na yun for the chance na binigay nila sa akin, sa trust, sa experience. But yun nga po, loyal ako sa public service and I'm willing to take the risk para nga po makapag-serve sa buong AMV. Third year ka, di ba? So, if I'm going to ask you about the Impress system, you can answer it well. Impress system. Yung sa petty cash funds. Yes po. Alam mo naman. So, by now, you should already have an idea kung paano mo, ano yung Impress system, yung petty cash fund. I mean, okay, alam mo yung petty cash fund. So, yun yung ginagamit nyo for everyday. Paano nyo mamamonitor? Anong gagawin mo doon sa petty cash fund? Ano magiging controls nyo? Yun na specific ko sa in connection doon sa tanong ni Jewel in terms of internal control. Okay po. So yun po, para po sa internal control system regarding the petty cash fund, yun nga po, kailangan, since petty cash siya, so everyday na i-check if may kinuhang money No, and first, how will you identify kung anong amount yung ilalabas nyo? Kasi hindi naman pwede lagi-lagi kayo mag-withdraw, di ba? Opo. Every week or every month, I mean, kung anong gusto. I believe po na pagdating po dun sa disbursement po ng pera, si treasurer po muna yung makakaalam nun. And ang job ko lang po is tignan po kung yung kinuha po nilang pera is tama lang po ba para dun sa pinag-allocatean po nila ng pera. I mean, how will you identify kung ano yung magiging beginning nyo sa petty cash fund? As far as I'm concerned po, meron pong ita-transfer sa amin na money yung student council. So, lahat ng mabibigay sa inyong cash is gagawin yung petty cash fund? Hindi po. Tapos po, di ba po, yun nga po yung treasurer. Siya po yung mag-allocate. Since treasurer po, siya po yung bahala kung mag-allocate po kung magkano po yung petty cash fund. Hindi ko po job na ako po yung mag-allocate ng petty cash fund. It's my only job to see if tama po yung disbursements nila. Ang point ng tanong is, ikaw yung nag-check at the end. So, dapat meron kang, beginning pa lang, meron ka ng established, parang materiality level. Kung ano nga ba talaga yung cash. Kasi, pwede naman na yung treasurers, what if kunin lahat ng treasurers, lahat ng fund na binigay ng student council, ginawa nilang petty cash fund, lahat yon.
tsaka ka lang magko-comment or tsaka ka lang magbibigay ng findings mo kapag naggawa na nila. Yung point namin is, ano yung umpisa pa lang, meron ka na dapat rule or meron ka na dapat parang pre-assessment kung paano mo i-audit. Hindi pwedeng mag-audit ka, ending na lang. Dapat alam din ng treasurers yun. Kasi imposibleng hindi nila, parang sa kanila din, sa'yo din kasi sila kukuha ng corrective actions nila. Kung paano nila gagawin ng tama. Kasi ikaw yung mag-audit. Kasi naging issue sa lagi yung yung local org tapos dapat non-partisan, ganon. Paano natin mapipigilan 'yon sa tingin mo? Since internal control ka din naman, paano tayo magkakaroon ng division ng local organization and ng student council? Siguro, And political parties din. yes po. If I will be given the chance na malagay po sa EB ng ASC, parang ang gagawin ko na po is ititrain na po talaga namin kung sino po yung mga magiging EC, magiging EA, magiging CA, and associates ko, lahat po nang nandun sa student council. Para sa kanila na lang po kuha nung kasi personally po, ayoko na hong ma-feel nila yung ganito. Nagkataon lang ho talaga na gusto ko ho kasi talaga para sa AMV yung gagawin ko ngayon. Speaking of EC, yung mga magiging associates nyo, ano yung magiging control nyo? Paano kayo magpapasok? Oo, kasi actually, this is not my opinion nag-gather ako ng, syempre, yes, nag-survey ako ng, class officers ng mga section, and napansin nila yung ibang EC, unapproachable. And pansin din nila, yung mga EC is kakilala din nila or friends. So, paano? Mga friends, bali, for short, magbabarkada lang daw. I mean, this is not my opinion Pinapakita ko lang sa'yo kung ano yung mga insights ng mga ibang voters. Na yun yung nafe-feel nila sa student council. Na pag daw, EC nila, parang automatic na daw na friends, best friend, or barkada. Paano mo ma-ensure yun na, okay lang naman na barkada na, pero ma-ensure na yung EC mo is well-deserved niya, na kapag nagpa-interview kayo, talagang yun. Ayun po, during our deliberation po, kasama po yung co-candidates ko, napag-desisyonan po namin na lahat po na if given the chance nga po na kaming walo po yung mananalo or kung sino man po sa amin, napag-desisyonan po namin na kailangan po lahat po na ipapasok po namin sa student council ay dadaan po sa due process. Eh, yun nga po yung interview and wala ho talagang friends. Kasi nga po, apolitical din po yung, yung student council, so dapat wala hong pinapanigan. Kasi ho, ang kailangan ho dito talaga ay makakapag-serve sa AMV. So, gets ko naman interview. I mean, automatic naman na may interview kayo. Pero paano nyo ma-ensure sa amin na due process? What is that due process na tinutukoy mo? Yung due process po na tinutukoy ko po is yun nga po yung napag-usapan po din namin noon na kailangan po yung parang kung paano po dumadaan din yung mga org officers sa sa applications po nila para kung saan po sila nakapunta ngayon. Ganun din po. And tingin ko po mapapatunayan naman na po namin dun sa student body after na deserving yung mga yun po.